Okay, and then tayo nagpapalik. So, ito na yung finished product na una kong ginawa. Okay, so customized siya na pillowcase, body pillowcase, especially ito kasi with zipper at the same time nakatago yung zipper para hindi obvious yung zipper natin. So ito yung it's either front or back. Ganito rin yung kanyang kabilaan. So, pwedeng maging front yan, pwede rin siya maging back. Pero sa akin, ito yung likod kung saan meron siyang zipper at yung isa naman walang zipper, yun yung front. Nilagay ko sa front yung medyo may malaking design na stitch. Okay, so ito naman yung maliit na stitch lang. Pero lahat naman sila may design. Ang size nito ay extra large. Ito na yung pinakamalaking size ng pillowcase na nagawa ko. Yung mga palagi kong ginagawa is hanggang yung mga large. Wala pa namang medium, wala pa namang small, puro large. Pero ito XL. Siguro kung may customize pa tayong size ng mga pillow, mga unusual sizes, susunod na dito siguro is XXL or double XL. At ang size ng ating XL, standard size na alam ko, ay 28 by 30. So yung ano yung 28? Yung 28 is, of course, obvious naman, yun yung length niya, yung haba, this one. At yung kanyang lapad, yung width niya is 20. Okay? Yung binigay na size nito is, kung di ako nagkakamali, 14. 14 by 24. Hindi siya tama doon sa size, doon sa standard size. Kaya ginawa ko na lang siyang XL para sigurado na fitted. Baka sakto kasi yung sukat na ginawa niya. Kaya hindi po pwede na isakto din natin or lagyan natin ng konting allowance. Hindi po pwede. Kasi sayang naman kung hindi siya kasya. Lalong-lalo na kapag customized din yung design. So sayang yung tela. Okay, so mas maganda na lang na isakto na lang natin siya doon sa standard size ng XL, which is 20 by 28. Mas maganda yung sobra. Tandaan niyo yun. Mas maganda yung sobra kaysa yung kulang. Okay. So doon front, na sinasabi ko, hindi mo na po problemahin kung ano yung sukat, yun na rin yun. Kapag tayo magtatabas, so halimbawa yan, sinukat natin, di ba? Sakto 28 yan. Doon natin susukatin sa part na ito yung may tahi. Huwag dito sa sakto, pinaka edge niya. Pag sinukat natin, dito sa front, exactly 28. Ayan. Ayan, that is exactly 28. At yung kanyang width naman, yung lapad, actually I'm not expert with this, ha? This is only observing by doing. I've learned this one. Yung syempre may mga nakikita tayong mga nabibili natin sa mall. And then, what we did is, in-observe ko lang kung paano siya tinahi. Ganito siya, ganyan. Okay, so try and error ako. Siyempre, yung mga una, medyo palpak. Pero kahit na palpak yun, nagagamit ko pa rin siya. Yun nga lang, hindi siya perfect. Actually, hindi naman din ito perfect na pagkakatahi, katulad ng mga nabibili natin. Pero, I assure you that this one is fully made by heart, na kung saan, hindi siya ganun basta-basta natahi lang. Dinodouble ko yung stitch niya. Okay? Stitch. Dinodouble ko yung stitch para mas matibay at hindi rin ganun, kumbaga, minadali yung pagtatahi. Okay? Yun yung sukat. Okay, balik tayo dito. Pero dito naman sa back, kung saan, yung likod, kung saan may zipper, iba naman yung sukat niya. Iba yung sukat dito sa kalahati, dito sa maliit na portion kung saan nandun yung zipper. Okay? So, ang sukat nito, this is 20. Okay? From here, yung mga may tahi, and then down to here, 20. Pero nilagyan ko lang siya ng half inch para dun sa tupi niya na paglalagyan ng zipper. Okay? So, allowance lang. And then, of course, automatic. Pag tayo yung nagsusukat, automatic meron na tayo yung 1 inch. Okay? Yung 1 inch na yan, yun yung allowance kung saan doon natin siya i-join. Okay? Yung parang conjunction sa English, di ba? Hindi rin pwedeng eksakto yung pagkakatabas o pagkakasukat. And, of course, kung 20 dito, so, yung sukat natin kanina sinabi ko is 28. Ano na yung difference? Ano yung natitira? Of course, 8. So, dito, ang sukat niya, 8. From here to here, diba? 8 yan. So, 20 plus 8, of course, 28. So, sakto na yung sukat natin na 28. Ayan, sakto na dito sa 28. At bakit meron siyang sobra dito? Kasi yung sobra na yan, yung part na may sobra dyan is yun yung part na kung saan makahide yung ating or matatakpan yung ating zipper. Okay? Pangit naman din kasi tignan pag nakikita yung zipper. Pwede naman din, may mga designs din ako nakikita na yung zipper ay nandito sa top mismo. Para sa akin ha, mas maganda to, mas formal, mas elegant kapag tatakpan, naka-hide yung zipper natin. Parang kahit, yun nga, yung sabi ko kanina, pwede mo siyang maging front. Kasi hindi naman obvious yung zipper. Okay? So dito, naglagay ako ng 1 inch na allowance. Pero hindi dapat po pwede na yung 8 plus 1 inch 9 na siya, diba? So, kasi tinupi natin siya, kaya yung 1 inch na yun, magiging 2. Okay? Dahil tinupi natin siya. Ngayon, kung napapansin ninyo, hindi sakto yung pagkakasukat ko. Kasi nga, ginawa ko dyan, nag-try lang ako. Okay, nag-try lang ako, hindi ko na naalala, hindi ko naalala na nalagyan ko siya ng parang 1 inch lang. So, nagkamali ako ng konti. Pero syempre, we have to be flexible at the same time. Teacher tayo, we have to be flexible. Lahat ng mga bagay na kailangan may paraan. Hindi naman sa teacher lang, di ba? Lahat naman. Kahit sino ka dyan, pag marunong ka mag-dumiskarte, hindi yun yung parang halimbawa nagkamali ka dyan, sayang naman, di ba? So, you have to think what is the better way. Ang yung magandang paraan para solusyonan. So, ang ginawa ko, nagkatako dyan, dinoin ko sila. Okay? So, yung pag-join dyan
Ako na explain kung paano. 1 inch din yung ilalagay. Pero hindi exactly na 2 inches lang. Magdadagdag ulit tayo ng half inch para doon sa pagtutupi. Okay, yung pagtutupi na ginawa natin, okay, pakita ko sa inyo kung bakit siya maglalagay ng CD dyan. Pag tinupi natin niya, itutupi ulit natin. Okay, focus ko lang. Diba? Ito yung 1 inch natin. Okay? Ito yung 1 inch natin, plus 1 inch kasi yung back-to-back niya. Tapos, lalagyan din natin siya ng half inch para matupi natin yung paglalagyan ng zipper. Okay, so yan. So, a total of, yung sukat na sinabi ko kanina, 8 plus 1 plus 1, half, and then half inch is a total of 10 and a half yung sukat dito. Okay, yun yung gugupitin natin. Okay? So, yun yung mga sukat ng mga ito. Okay, so una, ito yung ating front. Yung exact size, which is, ang size niya ay 28 by 20. Yung length is 28 and then yung width is 20. And then ito yung nasa back na nahati. Ang sukat naman ito is 20 by 20, exactly square. 20 by 20 ito. At yung kanyang kalahati naman is, okay, 8 plus 2 inches plus half is, so yun yung sukat naman ito. At kung mapapansin nyo rin, nilagyan ko siya ng mga lines dyan. Pag gagamit tayo, lalagyan natin siya ng guide. Yan, asa guide ko. Okay, asa guide ko para straight yung pagkakatahi. Pag gagamit tayo ng guide, sulatan natin siya. Don't forget to use tailor's chalk. Ito na ngayon. Ito ay nabibili lang din sa mga bilihan ng mga fabric, mga cloth, mga clothing. Nang bumibili nito, doon ko rin siya nabili. At isa pa na gagamitin natin, hindi mabubuo pala yung ating pillow kung walang zipper. So yung size ng zipper na gagamitin ko is 18 lang. Hindi exactly na 20. Bakit 18? Kasi para mas magandang tingnan. Kaya kung 20 rin, kung kaya din ng 20, mas maganda rin. Kaya lang sa akin, prefer ko na hindi exact yung zipper niya para hindi rin mahirapan sa pagbukas. Kasi pag 20, nandito na siya. Okay lang din naman na hindi exact may konting butas dyan. Kasi una naman yon, di ba? Hindi naman huhulog yung mga cotton ng unan dito, di ba? Kasi ito lang naman ay case lang naman ng pillow. At of course, gagamitan din natin siya ng mga pin. Okay, so yan yung ginawa kong lalagyan ng mga pin, caution pin. Okay, tapos of course, mawawala dyan yung ating tape measure. And then, syempre, kailangan ko gumamit ng ruler or meter stick. Okay, so let's start it. Tahiin na natin siya. Okay, at ang una nating tatahiin is yung part na may zipper. Yung nahati sa dalawa. Okay? Kung saan yun yung ating, para sa akin yun yung back. Ayun muna ang unahin nating tatahiin. Nakalimutan ko palang sabihin kanina, di ba 20 yung inch plus yung 1 inch natin. Okay? At dito maglalagay din tayo ng half. Bakit maglalagay tayo ng half dito? Dahil yun yung itutupi natin doon sa zipper. Ayan natin siya ilalagay. Para sa mga beginner na hindi pa masyadong gamay ang paglalagay ng zipper. Okay, pag nilalagay natin ng zipper, katulad ng ginawa ko dito, saan natin ilalagay yung kanyang ulo? Saang direction? Sa left ba or sa right? Sa akin kasi usual pag pinubuksan natin yung mga pillowcase o yung mga damit na may zipper, di ba? Lalo ito pala sa pillowcase, di ba? Usually doon tayo papunta sa kaliwa, isa sa left side. So, ito yung dito yung ulo niya. Kaya, doon din natin ilalagay yung ating tatahiin na pillowcase. So, mag-uumpisa tayo sa kaliwa. Okay? Pero yun nga, sabi ko kanina, sa mga beginner pa lang, pwede naman natin ito itahi agad-agad. Sabay natin siyang itatahi. Ang pagtatahi natin dyan, doon sa half inch na ating ilalagay is what? Ang pagtatahi natin dito, be careful pala kayo, be careful lang. Dahil yung half nito, doon sa back cover natin, back pala, cover na ako ng cover. Is almost the same, square lang siya kasi 20 by 20. Diba nga, hindi parehas, pero hindi naman parehas yung allowance na nilagay natin dito, half lang siya. So be careful, kaya palaging lagyan nyo siya ng guide para maalala natin na ito yung part na kung saan paglalagyan ng zipper. Kasi maliit lang yung portion, yung allowance. Okay? So pwede naman din, ang pagtatahi dito, ayan, yung half, hatiin pa natin ng half kaya maging 1/4 and then tutupin natin siya na ganon. Okay? And then doon natin ilalagay yung zipper. Tatahin natin siya. Tatahin natin. Ulitin ko. So, tutupin natin yung half inch into another half kaya maging 1/4 and then, yan, tupi. Tapos sabay natin siyang itatahi. Hindi sa ibabaw. Yan. Ngayon, kung nahihirapan kayong sabay na itatahi, pwede nyo naman tahiin muna ito. Tapos, pagka natahin na natin, doon natin siya ilalagay ulit. Tatahin natin ulit dito. Pwede naman yon para mas secure at mas maganda yung pagkakatahi natin. Pero ang pagkakatahi nyo doon, sa part na yon is half lang na ganito. Okay, half lang. Half lang na ganyan.
Kaya lang may mga himul-humul dito. Okay lang din yun. Tingnan natin kung maganda yung tahi pag gano'n. Tingnan natin kung effective ba yung tinuro ko. Let's find out. Itatahin natin siya. Yan. Dahan-dahan lang. At yung pagtatahin natin, makikita nyo ba yung kamay ko? Ayan. Para ko siyang, tawag dito, hinihila. Pero hindi naman talaga. Kasi syempre pag hihilain ko yan, yung needle masisira. At masisira din yung sa ilalim niya. Yung sa bobbin. Okay? Ginaganyan ko lang para alalayan yung pagkakatahi. Para hindi kainin yung sa ilalim. Okay? Para maganda. Okay. Dahil medyo soft yung ating tinatahi, ayaw niyang umusad. Kaya doon tayo mag-umpisa sa after ng mga 1/2 inch. Pero kung medyo makapal yan, okay lang na. Sa dulo tayo mag-umpisa. Pwede naman yung ding ilak, pero syempre tinatahi lang naman natin ito. Kaya hindi na siya kailangan tahiin pa. I mean, hindi na siya kailangan ilak pa. Yan. Medyo maingay lang yung makina ko. Kaya lalayan lang natin ang paghila. Kaya palang lalaki nung ayan. So, nakuha na natin yung tahi. So, mamaya, pagkatapos nito, madadalian na tayo ilagay yung zipper. Straight na rin yung pagkakalaga. So, ayan. Pagkatapos nyo na siyang natahi, ganito yung magiging itsura niya. Ayan, sana nga nakikita. Ang hirap mag-focus. Ayan. Ayan. Pero dito, hindi siya pulido. Siyempre, may manghimol. Dahil itutupi ulit yan. Okay, so yung nakikita natin guide dyan, doon natin siya itutupi. Patago. So, malalaki na yung mga himulmul dyan. Gugupitin na lang natin kapag tapos na natin siya natahi. So, paano ang pagkakalagay ng zipper? Bitin natin ha. So, ito yung paglalagyan natin ng so, syempre, hindi exact yung ating zippers doon sa part ng tela dahil 18 lang ito. So, may mga allowances siyang tigwa 1. So, i-minus lang natin yung 18 ng dalawa kasi 20 yung sukat natin. Tapos yung zipper natin 18. So, may tigwa 1 siyang allowance dito. Tapos doon sa dulo, sa puwetan ng zipper. So, ganun lang. Ganun lang siya kasimple. Para nasa gitna yung ating zipper. So, pag itatahi natin ulit ito, tupin natin siya ulit. Doon sa guide natin, huwag kakalimutan para straight. And then, lalagyan natin yung zipper dito sa ibaba. Kaya natin siya tatahin. Dito sa pagtatahi ng ating zipper, medyo, medyo complicated siya ng konti. Diba? Hindi lang sa pag-ibig sa buhay, complicated, maski sa mga, sa bagay-bagay katulad ng pagtatahi. Okay, so, kailangan lang natin mag-ingat. Kaya nga, diba, nandyan ang salitang mag-ingat. Kasi, may mga bagay na kailangan tayong mag-ingat. Ready na siyang. Dito sa pagtatahi, nakalimutan ko, ng zipper, para hindi kayo mahirapan, para hindi siya complicated masyado, kailangan natin siyang buksan. Ayan. So, bubuksan lang natin siya. Kasi yung ating makina, hindi rin niya kayang kagatin. Okay. Masisira yung ating makina. So, yung tahi nito, yung number ng stitch natin 1, dahil kung parehas tayo ng ginagamit na makina, ito, sabi ko nga sa inyo, matibay-tibay dahil since, dito, 2016 ko pa siya ginagamit at madami na rin akong mga natahi. Sorry, hindi ko lang siya nagagawahan ng vlog. Ngayon lang ako sinipag. Okay, ngayon, dahil gusto ko lang din i-share kung ano yung mga natutunan ko sa inyo. Diba? Hindi lang sa pagtuturo kasi tayo ay medyo explorer. Ang dami nating mga ini-explore na bagay na natutunan ko lang din sa observation at sa panonood din ng mga tutorials, mga videos. Ina-apply ko rin. Of course, I believe na itong talent na to ay namana ko rin sa aking magulang. Dahil sila ay dating mananahi. Modesta, tawag doon. Okay, yun, diba? Kung mapapansin natin, ayan o. Itim lang natin. So, ayan.
Kapag nag-break lang, nagiging mas, kailangan mas pertebo, nagiging nag-iisip pang natin. Kaya, ayun, na rin. Yan. Yan. So, yung parte na siya, kaya nag-iisip. Kailangan sa mga kapag, so, lang, wala nang, ito yung nag-iisip na yun. So, dito yung sabi natin. Ano, ano, ano. Yan. Dahil ito ba? Yan, so, sila. To be sure. We have to be sure. Okay. So, tapos na. Tapos na yung pagkakatahi natin. So, ganyan siya ka-gorgeous. Ayan na. O, diba? So gorgeous. Like you who is watching right now. And if you are not a girl, you are handsome. At huwag natin kakalimutan dito sa part na kung saan tayo nag-start kasi hindi natin siya sinakto na tinahi. Kailangan natin siya ituloy. Okay? Huwag nyo, diba sa mga bagay-bagay na yung umpisa natin, kailangan tinatapos natin. Kailangan natin siyang tinutuloy. Hindi yung hanggang sa umpisa lang tayo, diba? Mahirap yun. Parang sa pangliligaw lang din. Pag talagang gusto mo yung isang tao, kahit na gaano kahirap, kahit na gaano katagal ka naghihintay, kung talagang prosigido ka, talagang intention mo ay pure, diba? Talagang gusto mo yung tao, ganyan. Daming pagsubok, ang daming, parang feeling mo parang wala ka ng pag-asa. No, huwag kang mag-give up. Until na hindi naman niya sinabi na wala talaga, diba? So, mag-tiis ka. Dahil ang pagtitiis, pagsusumikap, syempre sa bandang huli, makakamit mo ang tagumpay. Wala namang bagay ngayon. Gusto mo yung hindi ka nahirapan, tapos at the end, diba, maghihiwalay din kayo. So, yun, tip yun, ha? Oops, bakit umalis? Tingnan natin. Nagba-backstitch. Parang hindi umaayon po yung sinabi ko kanina. So, kung ayaw niya doon, dito tayo sa part na to. Oops. So, ayan. Nilak lang natin. Nilalak, di ba? Para hindi masira. So gorgeous. Then after nating matahi ito, ang susunod natin gagawin is yung kanyang kalahati. I-join na natin siya dito. Okay, yung pagkaka-cut din natin dito is exactly doon sa design. Kaya hanapin natin yung kung saan nakat yung ating design. Okay, para naman pag join natin siya, join talaga. Hindi pangit tignan. So I guess dito sa part na to. Dito pala, sorry. Ayun. Ayun yung part na tinay natin siya. So, ayan na. Sabi ko kanina dito, ano na yung size natin? Yung allowance natin is 2.5. Hanapin natin yung 2.5. 2.5. Or pwede rin natin sabihin 2 1/4. So, yun yung 2 1/4. Ang technique kung wala kayong tailor's chalk, pwede nyo siyang ganyan. I mean, yung edge nung yung table nyo. Kuskos. Okay, para may tupi. Kaya lang kung hindi visible yung tupi, kailangan mo talaga gamitan ng magic tailor's chalk. Lagyan ng tailor's chalk kung hindi visible yung guide na tupi kanina. Okay, so yan. Then dun sa kanyang kabila or counterpart. Okay, sukatan natin siya ng 1 1/4. Yan. 1 1/4. Pwede ring i-planchahin nyo, diba? Ako ginagawa kaya ayan. Pinalansya na natin para maganda yung tupi. Para straight at hindi nahila. So, another technique na ginawa natin kanina, i-apply natin ulit dito. Bago natin siya itahi dun sa zipper, kailangan muna natin siyang tahiin na nakalak. Sa part na yun, ayan, tatahin natin siya.
Diretso lang. Ang susunod nating tatahin dito ay yung curtain. Ayan. Okay, kung tapos na, try na natin yung zipper. Siyempre, kung ano yung haba dito, yung sukat niya, parehas lang din. Para pantay, lagyan natin siya ng pin. Ayan o, pantayin natin siya sa part na yan. Yan, sa part na yan. Kailangan natin siyang ipantay. So, para maging pantay siya, lagyan muna natin siya ng pin. Wait lang. Mali ang ating pagkakalagay. Dahil half yun. Half. Ulitin natin ha. Handa natin. Half yung ating natupi. Naitatago natin yung zipper. So, kailangan yung tupi. Ito yung tupi natin, di ba? Ay exactly doon sa part na itatahin natin dito. So, yung tago ng zipper ay natakpan yung tahi nito. Yan, pagka natupi na siya. Okay. Lagyan natin siya ng pin. Here we are in the best day of my life. Okay, pagka nakalagay na yung pin, nailagay na natin. Tignan natin kung pantay pa. Pag inopen natin yung zipper, so medyo pumalya, ayusin lang natin. So pag itatahin natin siya, ito yung portion na kung saan, yun yung allowance niya. Yan, half. I guess half yan. Tapos dito natin siya itatahi. Huwag yung sagad dito. Kasi pangit na. Siguro mga 1/8. Dun sa pinaka-zipper niya, 1/8. Okay, so let's go! A lot of your contemporaries, mga kasabayan mo. Nakaiba siya kasi unsalted talaga. I don't say. Yeah, oo, malaking tulong kasi kilala ka na. Tapos syempre yung kasama bang video beat pagka may customer online, yung gano'n? Video beat? Oo. Kasi kumingin naman sila. Yeah, dire-diretsuhin nyo lang yung pagkakabit. Medyo pantay siya. Gusto nyo, pagka na-plancha, ayun, medyo doblehin na lang natin ng konti. Katapos. Okay, dito na tayo sa part na dulo kung saan. Sabi ko nga, complicated. So you have to. Ayan. Kailangan na natin siyang itaas at hilain. Let's check. Hindi lang masyadong pulido yung ito. Yun o, nabubuhol siya. So ayusin natin yan. So magmagitan ng kabilo stitch para hindi pang tingnan. Okay, so you have to double stitch. Ito lang tayo mag-umpisa. Yan.
2021 na, baka pwedeng muling ibalik. Tapings, may mga lock-ins. Meron pa rin naman ako kasing maliit, may 4-year-old pa ako na anak. So, Dean and si Miss Christina, parang ito rin ang dahilan. Yung una po ba, alam na artista kayo? Yes. Balik kasi yung Okay, dito na naman tayo sa part ng lock or yung dulo. So you have to take it off muna, buksan, tapos continue the stitching. medyo, ayun, alam nila, pero yung parang ini-explain. Nakikita niya sa gawa sa Ito pala sa part na to, hindi ko pa nagugupit yung sobra. Kailangan na natin gupitin. Dahil kung mapapansin nyo, hindi pantay. Ayan o. pag nakikita niya ako, and may mga minimit yan siya. Ayan, yun yung part na gugupit natin. Alam namin, actress, gano'n. So, mahabang usapin niya sa yes, so, hindi mo pa Okay, so done na yung ating zipper. Next thing that we're going to do is, hindi pala pantay yung 1 inch natin. Medyo nabitin, pero okay lang yan. Next nating itatahi ay yung kanya back. Ito. So let's have tatahi na. Okay, dito sa part na to, ito sa pagka-join natin, pag merge natin, converge, ako ba yung mga words na yan? Doon sa back and front, wala na yung mga pin. Kailangan muna natin siyang itahi na nakaharap. What I mean is, hindi baliktad, yung mismong harap ng ating pillow. Paano po yun? Nakaharap siya, di pangit naman yung tahi, kasi doon natin siya tatahiin. No, kasi after nun, yan yun, itutupin natin siya ganyan. Dito na siya harap, para maging ganito siya. Ito yung tinutukoy ko, para magmukha siyang ganito, yung may konting design. Okay, design natin. Hindi kakalimutan ha, yung part na saan natin nilalagay. Ayan. So, para magpantay lang siya, lagyan natin ng pin, para hindi tabingi yung part na tatahiin natin. Ayan. Malapit na natin siyang matapos. Diba? Medyo mura ito. Like ng mga bed sheets. Kaya lang, sa akin lang kasi, mas madaling tahiin yung bed sheet kaysa yung pillowcase. Lalo kapag yung pillowcase na tatahin natin is ganito, special. With zipper at the same time, may mga design pa siya. Pwede naman din yung mga ituturo ko next time is yung pagtatahin ng pillowcase na, yung mga through pillowcase, yung nilalagay mo lang, pero walang tatahin na natin. Ang pagtatahi dito is, kailangan half inch or let's say 1/8 para medyo mahaba yung pagtatahi. Dito natin siya tatahiin, 1/8. Ayan, so nakikita, 1/8 dito. Tapos babalik ka rin natin siya, dito natin siya matatahi ng 1. Dito sa pag-join natin ng magkabilaan, kailangan pag tinahin natin siya is, baliktad. Okay, baliktad siya dahil mamaya, after magmatahi yan, ay makikita din natin mamaya kung bakit. Okay, so baliktad din natin siya, tatahiin ng 1/8. Tatahiin natin siya ng 1/8. Yan. Hindi lang pantay yung pagkakagupit. Kaya pangit siya. Pero okay lang, don't you worry dahil mamaya magiging pantay yan. Pwede rin natin itahin niya ng yung pa-zigzag para mas secure kahit na kailalim na siya mamaya. Okay, so ngayon, natapos na natin siyang matahi dito sa kabila at napolish ko na rin siya. Pagkatapos kong tahiin, nagkaroon tayo ng tinatawag ng AG. Okay, so yan, para malinis. Before natin siya baliktarin. Okay? And then, ang next dito, okay, ang next na gagawin ay tatahiin na natin yung mga guide na nilagay natin dito. Nating half inch, medyo malaki lang yan kasi hindi pantay yung pagkakalagay ko ng guide katulad nito. So yan yung size talaga, half inch. Okay, so tatahiin natin, diretso yan. Last thing. Okay, so ngayon naman, ang ating next na tatahiin ay curtain. Curtain with rings, or grommet ring. Okay, so meron tayong nilagay na guide dyan. So yung sukat natin dito is 1 inch. Ito naman, 3/4. Wait. Half inch. Okay, sana natin. Okay, so bago natin lalagyan bago natin siya umpisahang tahiin, yung 1 inch na yan, itutupin natin siya ng 2 beses. Okay, doon natin siya itutupi. Pero magtitira lang tayo ng 1/8. Ayan. Okay. Yan o, nakikita nyo yung line na yan. Hindi ko makita. Yan.
So yung line na yan, yung 1 inch na yan, hindi natin siya isasakto. Mag-iwan tayo ng mga 1/8. Tama ba yung sukat ko? Ayan. Okay, so ganyan yung tupi, ganyan lang. Ayan. Kung mapapansin natin, sana hindi makikita. Medyo nagabihan na tayo dahil obviously, hindi ko naman tumatapos ng ganitong oras na ito lang, di ba? Ay, may mga siningit-singit tayo. Alam niyo na yan kung ano yung siningit natin, yung pag-check of course ng module. At ngayon, kaya ako tinatapos itong umpisan ko, katulad ng sinabi ko kanina, pag may umpisan tayo, kailangan tapusin natin. Meron tayong guide dito, may mga embroidered na dito na line, dito sa binili nating ring. Ngayon, pwede nyo sundan yan. Kaya lang kasi pag susundan nyo yan, kung ganito yung gamit nyong machine or sewing machine, nahihirapan kayo dito dadaan kasi meron tayong ring. Kaya dito ko siya sinagad. Okay, dyan. Parang kalahati lang nung line dyan, hinati ko lang siya para hindi ako mahirapan dito. Okay, it's either susundan nyo yan, pwede rin, or para tayo mahirapan, pwede nyo gawin kung ano yung ginagawa ko. Wala namang pagbabago yan. Okay, so ready na. Tahin na natin. Okay, ayan. Natapos na natin. Tapos, mapapansin niyo na, sana makita, kahit gabi na, ayan. Na-double stitch ko siya para mas matibay-tibay. Tapos, kailangan hinihila ng konti, sabay tahi para hindi lukot yung ating pagkakatahi. Okay, ang next natin dito ay dito sa side na to, tutupin na natin. Okay. So paano ang pagtahi dyan? Ganun, hindi na natin gagawin yung technique dahil hindi naman siya mahirap tahiin. Okay, so nakikita natin yan, 1/2 ay 1 inch pa. So tutupin lang natin, ganyan, ng 2 beses. Okay, so kung yun ang isasakto dito para medyo may konting allowance lang naman. Okay, ayan, so tutupi ko lang siya. So, ayan. Okay. And then, itatahi na natin, diretso. Ang next natin gagawin dito, pagkatapos natin matahi, dito sa top, dito naman sa down. Okay. Madali lang ito. Doon na natin sundan yung line dito. Okay. Pwede naman din ganun ulit kalahati para hindi mahirapan dito. It's either kung ano yung gusto ninyo. Okay. Sundan ninyo. Okay. Okay. Dito sa pagtatahi natin ng bandang ibaba, kailangan dahan-dahanin natin. Tapos, inaalalayan natin ito para hindi malukot. Ayan. Okay. After nating matahi yung sa bandang ibaba, dito naman sa gilid, magkabilaan yan. Okay? Ang pagka-fold siyaan, i-fold ko na kasi ito. Tupi lang natin siya ng 2 beses. Ayan. Okay, so diretso lang itong tatahin natin. And hello! Good morning! Okay, so ito yung last na aking natahi kagabi. Nagabihan na tayo dahil nga, syempre may mga ginagawa tayo, sinisigit lang natin yung mga ito. So, kung mapapansin niyo 3 butas lang yan. Okay, meron na tayong nagawa, nakalahati nito. At yung isa, wala. Ito yon. Okay, bakit ko hindi pa binutasan ito? Dahil iniwan ko talaga, sinasadya ko na iniwan para ipakita sa inyo, i-demo kung paano siya lagyan ito, kung paano siya naging ganyan. Okay, so, ready na ba kayo para makita kung paano nga ba? Okay, so, ayan, bisa na natin. Ayan. Paano natin siya mabubutasan at malalagyan nito? Of course, nung binili natin ito, yan, yung grooming na yan, yung ring ng ating curtain, meron na rin siyang kasamang ganyan. Actually, kapag bumibili tayo, ang sukat ng standard, ulitin ko ulit, yung standard size ng curtain na ganito is 8 rings. Okay, 8 lahat yung rings. Pero kung mapapansin nyo, 4 lang ito dahil hinati ko yung standard size. So, hinati ko lang siya sa 2 para may design daw. Okay, yun yung request ng nagpagawa nito. Okay, yun na naman. So, paano siya malalagyan nito? Tingnan natin. Una, huwag yung kakalimutan yung scissors ninyo. Ito, gagamit ako ng yung ginagamit kong pang thread, pang cut ng mga thread dito. Okay? At yung kanyang lock. Okay? So, after nyo lang matahiyan, secure nyo lahat. Kailangan tahi na lahat. Ayan, oh. Check natin kung natahi na lahat. Ayan. Ayan yung tahi natin. Tapos dito, maliit lang. So, litin ko, ang size nito is kalahati lang ng standard size. Okay? Makikita nyo yan. Ipapakita ko naman sa inyo yung finished product nito. So, i-display natin ito. Example natin siya para makita nyo yung finished product. So, ang gagawin nyo lang, hindi nyo na kailangang sulatan pa dyan, lagyan ng guide para mag-perfect ninyo yung circle sa pagbutas. Isa-center nyo lang yung pag-cut or pagbutas. Hanapin kung saan yung center dyan. Okay, ikakat nyo lang siya. Ganyan. Okay, so, nakat na natin yung gitna. Pagkatapos, ikukorte lang natin ang pagkakat. Ayan, i-zoom ko siya. Ayan. Pagkatapos makat dyan sa gitna, ikukorte lang natin. Pero ang pagkakat nito, kung mapapansin ninyo, hindi natin siya isasagad hanggang dito. Okay, huwag nyo siyang ikakat na sagad dito. Bakit? Dahil kung ilalagay na natin yung ating lock dito, ang mangyayari, makukugot yan. Madali siyang masira. Okay? Madali masira yung bilog.
Okay, kailangan meron siyang konting allowance, mga 1/8. Okay, konti lang naman na allowance. Yan, madali lang naman siyang i-shape. Tapos kahit hindi ko nakikita yung sa harap, madali lang naman kasi may shadow. May nakikita ko dito parang, yung, ayan. Diretsuhin nyo lang hanggang, ayan. Okay? So, yan. Natapos na natin siyang lahat. So, obviously, kitang-kita natin hindi perfect yung circle, pero naturally dahil hindi naman yan yung kailangan nating ma-achieve. Ang kailangan nating ma-achieve ay yung perfect na pagkakalagay nito. Okay, kung tapos na, ayan. Pakita ko sa inyo yung sa harap niya. Okay, yung sa harap niya, ilalagay na natin itong kanyang lock. Dito sa kanyang lock, okay, kung mapapansin niyo, ayan, meron tayong, kaya nga tinawag siyang lock kasi talagang literally may lock siya dito. Ayan, oh. Ayan. Paglalagay na natin dito, meron tayong maririnig na click. Okay, yun yung ibig sabihin niya, nag-lock na siya. Okay. So, ganun lang kasimple. Ayan, oh. Patong lang natin dyan, tapos, ayan, okay. Oh, sorry, hindi natin narinig kasi may sumabay na dumaan na tricycle. So, ayan. Okay, okay na siya. Ayusin lang natin, dahil medyo nalukot ng konti. Pero okay lang yun. Importante. Okay. So, yan yung sinasabi ko sa inyo. Kapag sinakto natin siyang naikat dito, wala kayong makikitang tira dyan, di ba? So, kapag walang tira dyan, halimbawa, pag nilalabhan natin ito, mahihila yung tela dito. So, masisira na. Okay? So, kailangan, meron tayong tinirang konti. Pag may mga sobra dyan, ikat lang natin, linisan lang natin ng konti. Pero hindi isasagad na yung pagkakat para hindi masira. Parang ito. Okay lang yan. Okay lang yan. Pag may nakikita tayong sobra dyan, okay lang. Okay, mag-alala. Hindi naman niya makikita kasi nasa likod. Okay? So, ang next na gagawin natin dito, ipapolish lang natin. Okay? Ipapolish lang natin yung mga tira-tira dyan na sinulid, kailangan natin siyang ikat para hindi naman pangit tignan. Okay? So, after nyo ma-polish, pa-planchahin natin para yung mga tupi ay ma-polish din. So, yan, makikita nyo naman, pipicturean natin, lalagyan natin dyan. Tapos, itong isa, yung pinakauna kong ginawa is yung dalawang pillowcase. Okay, so ito yung isang pillowcase, ganyan siya kalaki. Laki ng unan kaya talagang customize yung kailangan. So, ito yung standard size ng XL, 28 by 20. Pwede rin 30, pero ang ginawa lang natin 28 kasi 24 yung sukat niya. Okay? Tapos, dito rin yung kanyang zipper. Okay, yan yung zipper niya. Yan. Yan. Tignan din natin sa kabila. Yan. Tapos yung sa pinakaloob niya, wala kayong makikita ang himulmul dyan or flaws ng pagkakatahi dahil super solid. Ayan ang ganda. Yan. Mas pulido pag nasa loob. Dahil dito sa harap natin, design lang yung sobra. Ayan. Ilalagay ko rin dito. Ayan, ilalagay ko dyan. Ikita nyo yung finished product nito na may sample na unan. Okay, yan yung isa. Ito yung isang stitch natin. Yan. Charan! Yan. Mas maraming stitch na makikita dito. So, may enjoy ng nagpagawa nito, yung may-ari nito. Kaya super fan siya ng stitch. Okay. So, dalawang pillowcase. Ganito rin yung tela ng kanyang bedsheet. Doon sa ating dalawang pillowcase, ang ginamit nating tela doon ay poly cotton or 100% poly cotton. Okay. Unlike dito sa ating blanket, kasi yung blanket natin, syempre blanket siya, humot, kailangan mas maganda yung tela na gagamitin, mas malambot siya, tapos mas makapal. Kaya ang ginamit kong tela, mas mahal din. Kung mas makapal siya at mas malambot, mas maganda yung quality, syempre, mas mahal. Okay? So, ito ay 100 pure Canadian. Tapos, meron din tayong tela na tinatawag natin Korean. Hindi ko alam kung ano yung eksakto na tawag mo doon. Sa Korean siya, yun ang natatandaan ko. Tapos, yun naman, 100% polycotton. Okay? Tapos, yung kanyang pagkakatahi, pulido lang din. Diba? Syempre, kailangan nating i-perfect. Ayan. Kung mapapansin niyo mas makapal dito. 1 inch yan. 1 inch. Tapos dito, 1/4. 1/4 inch yung ating sukat. Okay? At ang kanyang sukat din, pwede ito sa pang single, tapos pang double siya. Tapos ipapakita ko rin dito, yan yung kanyang finished product. Ayan. So, bali 3 items yung ating nagawa. Ayan. So, ayan. Diba? Natapos natin, isingit natin sa ating busy schedule, ang ating mga natahi. One of my hobbies is, of course, dressmaking or tailoring. Okay? Nakagawa tayo ng blanket, nakagawa tayo ng 2 pillowcases, at meron din tayong nagawang curtain na 2 din kasi hinati ko siya. Okay, that's it. Thank you for watching. Do not forget to subscribe, like, and share. Ciao! Keep safe!